Siguro dahil sa mga ginagawa ni Reyna na puro masasayang mga bagay at sumapit na naman ang gabi. Jacinta, swimming tayo. Sige, magpapalit muna ako. Mauna na ako at sumunod ka na lang. Okay, sige. Nagpalit ako ng swimsuit at pinaibabawan ko ito ng manipis na roba. Sa may kalayuan ay natanong ko si Reyna na inaayos niya ang folded table, at hindi ko maiwasan na matuksong pagmasdan ang matipunong katawan ni Reynan, dahil tanging short lang ang kanyang suot. You look so beautiful. Medyo nakaramdam naman ako ng konting kilig sa aking sarili. Salamat, may maitutulong ba ako? Pagdadahilan kong tanong. No thanks, tapos na ito, maupo ka na lang, salamat. Umupo rin si Reynan sa aking harapan at sabay bukas niya ng red wine. Umiinom ka ba nito? Yes, pero wala bang beer? Wala nga eh, gusto mo ba? Gusto sana, kaso wala naman. Bibili ako sa labas. Hindi, joke lang, marunong ka nang mag-joke ngayon, ha? Pero masaya ako na makita kitang laging nakangiti, sabi ni Reynan, sabay salin niya ng red wine sa aking baso. Salamat sa iyo, Reynan, dahil nandyan ka para pangitiin ako. My pleasure, Jacinta, ani Reynan sabay tingin sa aking mukha at di maiwasan na magkasalubong ang aming mga titig sa isa't isa, dahil nakatingin din ako sa kanyang maamong mukha. Swimming tayo, pagdadahilan ko para matudukan ang aming pagtitinginan. Sure, pagsang-ayon niya sabay tayo niya at nagtungo sa tubig. Sumunod naman ako at tinanggal ko ang suot kong manipis na robe. Nang palusong na ako sa tubig ay tama ang paglingon ni Reynan sa akin, napatitig siya sa buo kong katawan na tila bang nakalimutan niyang kumurap. Hoy, panggulat ko sa kanya sabay saboy ng tubig dagat sa kanyang mukha. Oh, sorry, sabi ni Reynan na biglang namumula ang buong mukha nito. Sorry saan? Wala, never mind, aniya na may kasamang mapaklang ngiti at ako naman ay lihim na napangiti na hindi alam ang dahilan. Ang sarap palang mag-swimming kapag kanitong oras. Oo, lalo na at matahimik ang paligid, konti lang ang pagitan namin ni Reynan, at patuloy kaming nagkukwentuhan nang may biglang kumagit sa aking paa. Ano yun? Napasigaw ako nang wala sa oras dahil sa aking pagkabigla, napayakap ako kay Reynan nang hindi sinasadya. Bakit? Ano ang nangyari? May tumuklaw sa aking paa. At maya-maya pa ay natauhan na lang ako nang mapansin ko na nakapilipit pala ako sa leeg ni Reynan, at siya naman ay nakayakap na sa aking mukha, di maiwasan na mapang-abot ang aming mga hininga at katawan. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa amin para matangay kaming dalawa. Biglang naglapat ang aming mga lobby at namalayan ko na lang na tumugon na pala ako sa kanyang mga halik. Sobrang tahimik sa buong paligid at ang mga hampas ng alon ang nagsisilbing musika sa amin. Sorry, sabi ko nang mahimasmasan ako at sabay layo sa katawan ni Reynan at tinalikuran ko siya. Jacinta, ngunit nagbingi-bingihan ako sapagkat ang makiramdam ko ay wala na akong pagkakaiba kay Patricio, isa na rin akong taksil, hindi ko namalaya na pamatak na pala ang aking mga luha at patakbo kong tinungo ang bahay. Hindi ko alintana na sinusundan pala ako ni Reynan. Nang papasok na ako sa kwarto ay bigla niyang hinawakan ang aking braso. Jacinta, I'm sorry, huminto ako at humarap sa kanya. I'm sorry too, Reynan kinabahan kong tugon. Sorry para saan? Dahil natukso ako, nakayuko kong sabi. So ano ngayon kung natukso ka, Jacinta, Reynan, wala na akong pinagkaiba kay Patricio, isa na rin akong mahina at taksil. You're wrong, Jacinta, hindi ka nagtataksil, you are free now Jacinta, nakalimutan mo bang wala ng bisa ang inyong kasal? Natahimik ako at inalala na anal na pala kami ni Patricio, bigla akong nakaramdam ng konting kirot dahil siguro ay nasa puso ko pa ang dati kong asawa. Move on, Jacinta, nandito ako para tulungan kang makalimot agad sa lahat-lahat ng mga pasakit mo noon, pangako, kahit kailan ay hindi kita sasaktan, gagawin ko ang lahat, Jacinta, para muli kang lumigaya at matutunan mo akong mahalin. Jacinta, sambit ko habang tulalang nakatitig sa kanyang mga mata. Mahal kita, Jacinta. Hindi ako nakasagot at walang boses na lumabas mula sa aking bibig sapagkat nabigla ako sa kanyang sinasabi. At maya-maya pa ay naramdaman ko na lang muli ang lobby ni Reynan na dumapo sa aking lobby, napapikit ako habang hinayaan si Reynan sa kanyang ginagawa.
Hindi ko maintindihan ang aking isip at puso dahil wala man lang itong pagtutol sa ginawa niya sa akin. Na para bang handang-handa ako sa kanyang gagawin. Dahan-dahan akong itinulak ni Reynan, patungo sa kama at ako naman ay nagpapaubaya sa bawat niyang galaw. Ni kaunti ay wala akong naramdaman na pagtutol sa aking puso. Handa na ba ako? Tanging tanong ng aking isip, maingat akong inihiga ni Reynan na may kasamang pag-alalay sa aking likod. Hanggang sa tuluyan na niya akong may higa sa malambot na kama, lumalim ng lumalim ang aming paghahalikan hanggang sa naramdaman ko ang init ng aking katawan, at this time ay walang ibang laman ang aking isipan kundi ang ginagawa ni Reynan sa akin. I love you, Jacinta, bulong ni Reynan habang pansamantala niyang itinigil ang kanyang ginagawa. I love you too, Reynan, ngunit ang katagang aking binitiwan ay hindi ko alam kung saan nanggaling. At kahit ako man ay nabigla sa aking sagot, bahala na, sigaw ng aking isip. Nagpatuloy si Reynan sa kanyang ginagawa, hanggang sa maingat niyang hinubad ang aking damit at ganoon rin ang sa kanya. Napatitig ako sa kanyang dibdib na mas lalong nagpapainit sa aking katawan. Maingat na bumaba ang labi ni Reynan patungo sa aking dibdib. Dahil sa lamig ng kanyang dila na dumapo sa aking dibdib, hindi ko mapigilan ang mapahawak sa kanyang ulo, dahil na rin siguro sa kakaibang sensation na dumadaloy sa aking kalamnan. Hanggang sa parehong wala na kaming suot, hindi naman ako nakaramdam ng pagkahiya sa aking kaharap dahil madilim ang loob, tanging liwanag lang ng buwan ang nagsilbing ilaw na nagmumula sa bintana. Jacinta, mahinang sambit ni Reynan sa aking pangalan. Handa ka na ba? Yes, Reynan, pangako, hinding-hindi kita tatalikuran, Jacinta. Pananagutan ko ang lahat ng ito. Salamat, Reynan. Dahan-daang pumaibabaw si Reynan at ako naman ay handang-handa na sa maaaring mangyari sa aming dalawa. Jacinta, ituloy mo, muling kumilos si Reynan, para ituloy ang kanyang nasimulan. Dahil sa konting kirot na aking naramdaman at mas lalo ko namang hinigpitan ang pagkayakap sa kanya. Malapit na ako, Jacinta, kapwa na kaming pawisan habang hinihintay naming pareho na marating ang sukdulan. Tagumpay naming narating ang tugatog at pareho kaming may satisfaction sa aming lovemaking. Salamat, Jacinta, sabi niya sabay halik sa AKN, salamat din. I love you, paulit-ulit niyang sabi at ganoon rin ang kanyang paghalik sa aking lobby at napangiti ako sa kanyang ginagawa. I love you too. Suddenly ay biglang tumahimik si Reynan na para bang may dinaramdan at narinig ko ang mahina niyang pagdaing. Bakit, Reynan? Pag-alala kong tanong, wala ito, nasubrahan lang yata. Gusto mo ba ng tubig? Say, please. Dali-dali akong bumangon at kinuha ang tuwalya sa loob ng banyo, at agad na lumabas para ikuha siya ng tubig mula sa kusina. Ito, Reynan, at inabot ko ang isang basong tubig. Salamat, Jacinta. Nang matapos siyang makainom ay muli akong humiga sa kanyang tabi at maagap naman niya akong niyakap. Salamat, Jacinta. Sobrang saya ko ngayon sapagkat akin ka na. Sana hindi mo ako sasaktan at paiiyakin, Reynan. Pangako, hinding-hindi ko yan gagawin sa'yo. Mahal kita, Jacinta. Salamat, Reynan. Tulog na tayo. Nakatulog kami na magkayakap at pakiramdam ko ay safe na safe ako sa mga bisig niya. Kinabukasan ay sobra pang himbing ang tulog ni Reynan, at dahil maliwanag na ay maingat akong bumangon para maghanda ng breakfast naming dalawa. Simpleng almusal lang ang aking ginagawa at ipinagtimpla ko rin siya ng coffee with cream, dahil alam ko na ito ang kanyang nasanayan sa pagkagising. Dinala ko ito sa kwarto para abot sa kanya. Nang makapasok ay tulog pa rin si Reynan, umupo ako sa kanyang tabi at pinagmasdan ang maamong mukha niya. Hindi ko naman inasahan na biglang sasagi sa aking isipan si Patricio, at muling bumalik sa aking alaala ang mga masasayang araw naming dalawa. Good morning, my Jacinta. Ito na ang coffee with milk mo. Bangon ka na, boses ni Patricio. Mamaya na, tabihan mo muna ako. Okay, pero 1 minute lang. Opo, ang 1 minute na yun ay inabot ng 1 oras hanggang sa makatulog kaming dalawa ni Patricio. Hindi ko na malaya na sa alaalang iyon ay umagos na pala ang aking mga luha. Nagulat na lang ako nang maramdaman ko ang pagdapo ng palad ni Reynan na pinunasan ng aking mga luha. I'm sorry, Reynan, it's okay, Jacinta. Naintindihan kita, sabi ni Reynan sabay haplos sa aking mukha.
Napapikit naman ako at dinama ang init ng kanyang mga palad. Pinagtimpla pala kita ng kape. Wow, thanks, Jacinta. Saad ni Reynan sabay bangon na may kasamang pangingislap sa kanyang magagandang mga mata. Ito inumin mo muna, turan ko at inabot ko sa kanya ang tasa. Salamat, munting tugon niya at kinuha ang tasa mula sa aking pagkakahawak. Habang hinihigop ni Reynan ang kanyang kape ay malaya kong pinagmasdan ang maamong mukha niya. Sana hindi mo ako lolokohin, Reynan, sana naiiba ka kay Patricio. Jacinta, oo, I love you, malumanay niyang sabi sabay hawak sa aking kamay at dinala sa kanyang lobby. Hindi ako nakasagot sapagkat hindi ko alam ang aking isasagot, para bang may biglang bumara sa aking lalamunan, ngiti ang itinugon ko kay Reynan, sabay haplos sa kanyang mukha. Punta muna ako sa kusina para makapagluto ako ng ating almusal. Mamaya na, higa muna tayo masyado pang maaga, paglalambing niya, at hinila niya ako para ipahiga sa kanyang tabi. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kagustuhan niya. Nang makahiga na ako ay agad akong kinumutan ni Reynan at yamakap siya sa akin. Pakasal na tayo, Jacinta. What? Seryoso ka ba, Reynan? Yes, ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw, Reynan, kaya lang hindi pa ako handa. Siguro darating din ang araw na mangyayari yan. Gusto ko na kasing magkaroon ng matatawag na isang pamilya, Jacinta. Gusto ko nang magkaroon ng anak. At biglang sumeryoso ang mukha niya. Sige, Reynan, pag-iisipan ko yan, pangako, maghihintay ako, Jacinta. Saad niya sabay halik sa aking noo at bumaba sa aking lobby. At nagsimula na namang maglaro ang aming mga lobby, hanggang sa natangay na kaming pareho at nagsimula na namang tumaas ang temperatura ng aming mga katawan. Nakiliti ako nang halikan ni Reynan ang likod ng aking tainga, na mas nagpaparamdam sa akin ng kakaibang sensasyon sa aking buong katawan. Hanggang sa hinubad ni Reynan ang tuwalya, dahil sa sobrang lakas ng kuryente na sumakap sa buo kong kalamnan. Hinubad ni Reynan ang kanyang sando at muling nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Reynan, sambit ko at pinahinto ko siya sapagkat pababa na siya. Yes, ako muna, sabi ko dahil gusto ko rin siyang paligayahin. Okay. Naglakbay ang aking mga halik patungo sa kanya. Agad kong hinubad ang kanyang suot at hinawakan ko ang kanya. Nang magsawa na ako ay muli akong pumaitaas at agad naman akong pinahiga ni Reynan, at nagpatuloy ang aming ginagawa hanggang sa kapwa kami nakarating sa kaluwalhatian. Sa pangalawang pagkakataon ay malaya akong sinamba ni Reynan na walang pagtutol at walang sapilitan. I love you, Jacinta, sabi ni Reynan at pareho kaming bumalik sa pagtulog, hanggang sa nakauwi kami pabalik ng Manila at hinatid ako ng maayos ni Reynan sa bahay. Daanan kita dito bukas, Jacinta, dahil bukas na ang huling harap namin ni Patricio. Okay, mag-iingat ka sa daan. I will, Jacinta. Bye. Tugon niya sabay halik sa aking lobby, at nakita iyon ng aking mga magulang. Jacinta, sambit ng aking ina. Bakit mama, maupo ka muna dito. Turan ng aking ina at pinaunlakan ko siya. Jacinta, kayo na ba ni Reynan? Tanong ng aking ama sa mahinahong boses. Opo, kami na, Papa, Mama. Sana hindi kayo magalit sa akin o kay Reynan. Hindi kami magagalit anak, dahil may kalayaan kang sumaya at lumigaya. Tama ang ama mo anak, kaya enjoy mo lang ang buhay mo ngayon. Opo, Mama, Papa. Sumapit ang araw sa huling pagkikita namin ni Patricio. Nasa loob na kami ng trial court, at kasalukuyang naghihintay sa pagpasok ni Patricio, kasama ko ang aking pamilya at si Reynan, pareho kaming nakaupo sa harapan. Habang naiisip ko ang pagpasok ng aking dating asawa ay kakaibang kirot naman ang aking naramdaman. I know deep inside I am still love him, pero hindi na pwede na maging kami pang muli. Jacinta, ayan na si Patricio, sambit ng aking ina. Patricio, pipi kong sabi at hindi ako makapaniwala dahil sobrang pagpayat niya. Hamaba ang buhok niya at biguti na halatang napabayan na niya ang kanyang sarili. No, huwag kang maawa Jacinta, isipin mo ang ginawa nila sa iyo noon, hindi ka nila kinakaawaan, kaya huwag kang maawa sa kanila, utos ng aking isip. Lumingon si Patricio sa akin at nagtama ang aming mga mata, pansin ko ang kalungkutan ng kanyang mga titig,
gustong pamatak ng aking mga luha dahil kahit anong pigil ko ay naaawa pa rin ako sa aking dating asawa, ngunit pilit ko itong pinigilan at nagpakatatag. Are you okay? Pukaw ni Reynan sa aking katahimikan. Oo, okay lang ako Reynan, hanggang sa matapos ang paglilitis at tuluyang napawalang bisa ang aming kasal at tuluyan na ring nakalaya si Patricio, ngunit si Arminda ay nahatulan ng mahabang taon na pagkakulong. Palabas na kami sa trial court nang bigla akong lapitan ni Patricio. Jacinta, sambit niya sa mahinang boses. Lumingon ako nang walang tugon at pinagmasdan ko lang ang kanyang mukha. Patawarin mo na ako, nagsisisi na ako ng sobra-sobra, turan ni Patricio sabay luhod sa aking harapan at yamakap sa aking baywang. Tumayo ka dyan, Patricio, utos ko sabay patak ng aking mga luha. Hindi ako tatayo hanggang hindi ko naririnig ang iyong kapatawaran, Jacinta. Para namang dinurog ang aking puso at nasasaktan ako sa kanyang pagmamakaawa. Kung patawarin ba kita ay hindi mo naguguluhin ang aking buhay at hindi ka na magpapakita sa akin? Pangako, Jacinta, kung marinig ko ang iyong kapatawaran ay magpakalayo-layo na ako sa iyo, garalgal niyang sabi. Tumayo ka na dyan, pinatatawad na kita, sabi ko at kahit masakit sa akin ang kanyang huling salitang binitawan na magpakalayo-layo na siya sa akin. Salamat, Jacinta, mag-iingat ka palagi, mahal na mahal kita, sabi ni Patricio at yamakap siya ng napakahigpit sa akin. Lalong umagos ang aking mga luha dahil damang-dama ko pa rin ang kanyang pagmamahal sa akin, at ramdam ko sa aking puso na siya pa rin ang laman nito. Ikaw rin, munting tugon ko sa kanya at pilit kong inalis ang kanyang katawan, sapagkat napansin ko ang pagtalikod ni Reynan na tila ba nasasaktan sa kaganapan. Halika na anak, turan ng aking ina sabay kuha niya sa aking kamay para makalayo na kay Patricio. Umalis kami at sumakay sa kotse ni Reynan, bahagya akong napalingon sa dati kong asawa at nakita ko siyang nanatili pa ring nakatayo at nakatingin sa akin. Habang papalayo kami ay nasaipat ko pa rin siya sa side mirror na lumuhad at pilit pinapatayo ng kanyang ina. Kahit pilit ko namang pinigilan ang aking mga luha ay hindi pa rin ito nagpapaawat, kusa pa rin silang pumapatak. Are you okay? Malumanay na tanong ni Reynan, sabay hawak sa aking palad. Oh, I'm sorry, sabi ko sa mahinang boses at sabay punas sa aking mga luha. It's okay, naunawaan kita, seryoso niyang tugon. Salamat, gusto mo bang kumain muna tayo bago tumuloy sa inyo? Kayo mama, papa, tanong ko rin sa aking mga magulang. Dahil hindi ako maka-oo, sapagkat hindi ako nakakaramdam ng gutom. Hindi pa naman kami nagugutom, Jacinta, ikaw baka nagugutom ka na, balik naman nila sa akin. Hindi rin ako nagugutom. Reynan, diretso na lang tayo sa bahay. Okay, sure, nang makarating kami sa bahay ay hindi na nagtagal si Reynan at nagpaalam na ito, siguro napansin niya na wala ako sa kondisyon. Babalik na lang ako sa ibang araw, Jacinta. Sige, Reynan, mag-iingat ka. Sa aking pag-iisa sa loob ng kwarto ay tulala akong nakatingin sa kawalan, habang ang laman ng aking isip ay si Patricio. Siguro, hindi tayo ang para sa isa't isa. Siguro dapat ko nang tanggapin na hindi ikaw ang nakalaan para sa akin, Patricio, minahal kita ng sobra, ng buong puso, ngunit sinayang mo. Isang buwan ang nakalipas at tumawag sa akin si Reynan. Jacinta, papasyal ako dyan. Anong gusto mong pasalubong? Tanong ni Reynan sa kabilang linya. Sampalok na hilaw at manggang hilaw, wala sa isip kong sagot. Sampalok na hilaw, oo, hindi pa buwanan sa pamumunga ng sampalok ngayon, Jacinta, pero sige, maghahanap ako. Salamat, Reynan, damihan mo, ha? Excited kong sabi na tila tumutulo pa ang aking laway. Okay, para sa iyo dadamihan ko, salamat Reynan. Welcome my Jacinta, love you. Pagkatapos naming mag-usap sa phone ay sinabi ko kaagad sa aking ina na darating si Reynan at sa bahay namin manananghalian. Nakita ko mula sa bintana ang pagdating ni Reynan, at tamang-tama dahil tapos na naming maayos ang hapagkainan. May kumatok sa pinto at alam kong si Reynan na iyon, kaya agad ko nang binuksan ang pinto. Hi, Jacinta, nakangiting bati ni Reynan sabay yakap sa akin ng napakahigpit. Hello, tugon ko at may kasamang halik sa kanyang pisngi.
Good afternoon, tita, bati niya sa aking ina. Magandang hapon rin, Reynan, tama ang pagdating mo dahil naka-ready na kami sa lamesa, tugon ng aking ina. Salamat po, Jacinta, ito pala ang manggang hilaw at ang sampalok na hilaw, sabi niya sabay abot sa 2 supot na kanyang bitbit. Buti naman at nakahanap ka, naglalaway talaga ako nito, salamat, Reynan, sabi ko at dali-dali kong kinuha ang supot na talagang sobra akong excited na makakain kaagad. Pakiramdam ko ay tutulo na ang aking laway nang makita ko ito at sa pagnanasa na makakain ko agad. Tulala ang aking ina at si Reynan sa aking ginawa na para bang 10 taon akong hindi nakakain ng mga ito. Reynan, pabulong na sambit ng aking ina, bakit po, tita? May napansin ka ba sa aking anak? Pansin na ano, tita? Nalilito niyang tanong. Hindi kaya buntis ang aking anak? Seryosong tanong ng aking ina. Gulat niyang reaksyon ngunit may kasamang ngiti at banaag nito ang kanyang tuwa. Baka buntis si Jacinta dahil hindi naman siya ganyan. Sana po, tita, masaya niyang tugon na halos abot tay nga ang ngisi. Halika na sa lamesa at tatawagin ko lang si tito mo. Sige po, ngunit hindi umupo si Reynan sa hapagkainan kundi nilapitan niya ako sa lababo na abala sa pagbabalat ng manggang hilaw. Ako na ang magbabalat, Jacinta. Presente niya, no, huwag na, ako na at manood ka na lang, itutikman mo. Masaya kong sabi sabay subo ko sa kanya ng sampalok na sinasawsaw ko pa sa suka, ibinuka naman ni Reynan ang kanyang bibig. Bigla akong napahalakhak sapagkat hindi may pinta ang mukha niya sa sobrang pagkasira nito. Ang pangit mo pala kapag nakasimangot, nakangiti ko pa ring sabi. Pinagtripan mo ba ako, Jacinta? Seryosong tanong ni Reynan. Bakit naman kita pagtitripan, ha? Umupo ka na nga doon, pabayaan mo ako dito, pagtataboy ko sa kanya. Sinunod naman ako ni Reynan at umupo siya sa hapagkainan. Nang matapos kong balatan ang mangga ay umupo na rin ako sa tabi niya, at lumabas naman ang aking mga magulang mula sa kwarto. Hanggang sa magsimula na kaming kumain, wala akong ibang inulam maliban lang sa manggang hilaw at sampalok, ang aking ginagawa ay pumukaw sa kanilang atensyon. Ngunit ako ay inosente sa pangyayari, ni minsan ay hindi samasagi sa aking isipan na posibleng nagdadalang tao ako. Anak, Jacinta, tawag ng aking ina. Sagot ko at nagpatuloy pa rin sa pagsubo ng sampalok. Mas makabubuti siguro pagkatapos nating kumain ay magpunta kayo ni Reynan sa hospital, panimula ng aking ina. Hospital, bakit? Masama ba ang pakiramdam mo, Reynan? Tanong ko sa kanya. Hindi si Reynan ang magpapatingin sa'yo, Jacinta. Oh, bakit? Maayos naman ang pakiramdam ko, anak. Tingin ko kasi ay para kang nagdadalang tao, diretsahang sabi ng aking ina. Nabigla naman ako sa aking narinig at napahinto sa pagsubo, sabay tingin ko kay Reynan, ngumiti siya ay banaag ko sa kanyang mukha na masaya ito. Sinunod ko ang sabi ng aking ina pagkatapos naming kumain ay umalis na kami ni Reynan upang magtungo sa hospital. Ang tahimik mo, Jacinta, okay ka lang ba? Oo, pero kinakabahan ako. Bakit, hindi ka pa ba handa na maging mommy? Seryosong tanong niya at hiwa ka ng aking kamay. Handang-handa naman Reynan, kaya lang baka kung ano ang sabihin ng mga tao. Anong problema doon, Jacinta? Magpapakasal tayo agad-agad para wala silang masabi sa iyo. Kahit bukas na bukas magpapakasal na tayo. Ikaw lang naman ang hinihintay ko. Hanggang sa dumating kami sa hospital at dahil may kakilalang doktor si Reynan ay agad akong inaasikaso. Positive ang naging resulta. Congratulations, both of you. Magiging mommy at daddy na kayo. 7 weeks pregnant ka na, pahayag ng doktor. Magiging daddy na ako, Jacinta. Masiglang sabi ni Reynan sabay yakap sa akin. Masaya rin ako sa aking narinig at nakalimutan ko kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Nang makauwi kami sa bahay ay agad kong sinabi sa aking mga magulang ang pagdadalang tao ko. Sobra naman silang natuwa, sapagkat matagal na rin nilang inaasam na magkaroon ng apo. Dahil sa aking pagdadalang tao ay napag-usapan agad ang aming maagang kasal. Reynan, gusto ko simpleng kasalan na lang, ayaw ko ang magarang kasal, kung pwede tayo-tayo na lang, pakiusap ko sa kanya. Sapagkat biglang bumalik sa aking alaala ang nangyari sa amin ni Patricio noon,
na sa araw mismo ng aming kasal ay naganap ang isang trahedya na siyang dahilan sa paghihiwalay namin ngayon. Sige, kung iyan ang gusto mo, Jacinta, ay irerespeto ko. Ang mahalaga ay makasal tayo at mabigyan ng mabuting pangalan ang magiging anak natin. Sumapit ang araw ng aming kasal ni Reynan, papasok na sana kami sa office ng judge nang biglang humarang si Patricio. Patricio, bulalas ko sa pagkabigla dahil hindi ko inaasahan ang pagsulpot ng dati kong asawa. Jacinta, totoo bang ikakasal kayo ngayon? Mahinahong tanong ni Patricio. Wala naman sigurong masama kung ikasal kami, Patricio. Ngunit hindi ito pinapansin ni Patricio at sa akin siya muling nagtanong. Jacinta, hindi mo na ba ako mahal? Mahal na mahal kita. Jacinta, umaasa pa ako na muli pang maayos ang lahat sa atin, pahayag niya at nagsimulang pamatak ang mga luha ng dati kong asawa. Hindi na kita mahal, Patricio, napipilitan akong magsabi sa kanya ng ganoong kataga para tumigil na siya. Hindi ako naniniwala, Jacinta. Alam ko at ramdam ko pa rin na mahal mo pa ako. Patricio, please, kung totoong mahal mo ako, huwag mong sirain ang kasal namin ni Reynan, alang-alang sa magiging anak namin, sabi ko sabay hawak sa aking tiyan. Nabigla siya at napatingin sa aking sinapupunan, nakaramdam naman ako ng awa sa kanya. Ngunit wala na akong magagawa, sapagkat magkakaanak na kami ni Reynan, at nasisiguro ko rin na magiging mabuti ang buhay. Bagsak ang balikat ni Patricio na tumalikod sa akin at naglakad papalabas ng gusali. Naaawa man ako sa kanya subalit hanggang doon na lang yun. Tayo na, Jacinta, pukaw ni Reynan sa akin at hinawakan niya ang aking palad. Habang naglalakad kami papasok sa kwarto ng judge ay hindi maalis-alis sa aking isipan kung papaano nalaman ni Patricio ang tungkol sa aming kasal ni Reynan. Hanggang sa nagsimula na ang simpleng seremonya ng aming kasal, na ang tanging saksi lamang ay ang aking mga magulang at ang kapatid ni Reynan. Pumarito ba kayo ayon sa kagustuhan ninyong dalawa at walang pumilit sa inyo? Tanong ng judge. Opo, sagot naming pareho. Nangangako ba kayo na magmamahalan hanggang sa inyong huling hininga? Opo, ngayon, idedeklara ko kayong mag-asawa, huling sabi ng judge. I love you, Mrs. Jacinta Zaragoza, sabi ni Reynan, sabay halik sa aking lobby. I love you too, Mr. Reynan Zaragoza. Tugon ko sabay yakap sa kanya. Reynan, huwag mong paiiyakin ang anak namin, ha? Sabi ng aking ama. Opo, pangako, papa, mama, bubusugin ko ng buong pagmamahal ang aking mag-ina. Pagkatapos ng seremonya ay nagtungo kami sa isang restaurant para sa simpleng kainan naming magkapamilya, nang matapos ay isang sorpresa ang iniabot sa akin ni Reynan, trip to Korea, Japan at Greece. Reynan, totoo ba ito? Seryoso kong tanong. Oo, dahil gusto kong sulitin natin ang mga araw sa ating buhay, Jacinta. Okay, kung yan ang gusto mo, Reynan, gusto ko na rin, nakangiti kong tugon. Pagka-uwi namin sa bahay ay agad nagpaalam si Reynan sa aking mga magulang na iuwi na niya ako sa kanilang bahay. Hindi naman tumutol ang aking mga magulang, at tinulungan pa ako ng aking ina sa pagligpit ng aking mga gamit. Nak, pagka-uwi mo galing bakasyon ay agad nyo kaming dalawin, ha? Pakiusap ng aking ina. Oo naman, mama, ingatan mo iyang magiging apo namin, Jacinta. Huwag kang masyadong magpupuyat at magpapagod, bilin ng aking ama. Opo, salamat, pa. Kinabukasan ay lumipad na kami patungong Korea. Ito ang una naming pinasyalan ng aking asawa. Isang linggo kami dito at wala kaming ibang ginagawa kundi ang pasyal dito at pasyal doon at shopping na rin. Lahat ay puro masasayang alaala ang binubuo namin. Tulad ng ipangako ni Reynan sa akin na mamahalin at aalagaan niya ako, at yun ay kanyang pinatunayan sa akin, at tuluyan na ring nahuhulog ang aking loob sa kanya at ang aking pagmamahal, at dahan-dahan ko na ring naiwaglet sa aking isip si Patricio. After Korea nagtungo na naman kami sa Japan. Napagod ba ang misis ko? Tanong ni Reynan nang makarating kami sa hotel. Hindi naman, Mr. Zaragoza, nakangiti kong tugon sabay upo ko sa kama at agad naman siyang tumabi sa akin. Si baby natin kumusta naman? Tanong niya sabay halik sa maliit ko pang tiyan. Okay naman siya, daddy. Nagutom ka ba? Hindi? Anong gusto mong una nating gawin sa araw na ito? Pahinga muna tayo at bukas na ang pamamasyal. Okay. Love you.
Hanggang sa natapos naming puntahan ang 5 bansa sa loob. 2 buwan, agad naming dinalaw ang aking mga magulang at sobra ang kanilang pangulila nang makita nila ako at ganoon rin ako sa kanila. Nak, ayaw ko sanang sabihin ito sa iyo para hindi magulo ang isip mo, pero sa tingin ko ay kailangan mo itong malaman, panimulang pahayag ng aking ina at nakaramdam naman ako ng konting kaba. Ano ba ang dapat kong malaman, Ma, Patricio? Seryoso niyang sabi. Bakit? Ano ang nangyari sa kanya? Nakaretay siya ngayon sa hospital, Jacinta, nagtangka siyang magpakamatay. Ulit, napalakas ang aking boses sa pagkabigla at narinig yun ni Reynan kaya napatingin sila ni Papa sa akin, hindi ko alam aking ama sa kanya ang tungkol sa nangyari kay Patricio. Gusto mo ba siyang dalawin? Sabi ni Reynan nang makalapit siya sa akin. Hindi ako makasagot dahil iniisip ko ang kanyang mararamdaman. Okay lang sa akin, Jacinta, alam kong mahabang panahon rin na may pinagsamahan kayo, saad ng aking mapagmahal na asawa. Pwede mo ba akong samahan? Tanong ko sa aking asawa. Okay, sasamahan kita. Salamat, Reynan, sabi ko sabay yakap sa aking asawa. Pagkatapos naming mag-lunch ay nagtungo kami sa hospital kung saan nakarete si Patricio, hindi awa ang aking naramdaman para sa kanya, kundi ay galit, dahil siya ang may gusto kung bakit nangyari ang lahat ngayon. Hanggang sa makarating kami sa hospital at si Patricio na ang nagtanong kung anong room si Patricio na nakakonfine. Dito na lang ako maghintay, Jacinta, sabi ng aking asawa nang makarating kami sa kwarto ni Patricio. Ayaw mo ba akong samahan sa loob? Huwag na, dito na lang ako para makapag-usap kayo ng mabuti. Okay, salamat, iniwan ko saglit ang aking asawa sa labas ng kwarto at kinatok ko ang pinto, ang kanyang ina ang nagbukas sa akin. Jacinta, magandang hapon, pasok ka Jacinta. Jacinta, gulat na sambit ng dati kong biyenang lalaki. Para namang nabuhayan ng loob si Jacinta nang makita niya ako, bahagya siyang ngumiti sa akin at ako naman ay nanatiling kalmado at hindi naapektuhan sa kanyang ginagawa. Kumusta ka na, Jacinta? Tanong ng dati kong mga biyenan. Mabuti naman po, iwanan muna kayo para makapag-usap kayo ng masinsinan, anang ina ni Patricio. Sige po, tugon ko at may kasamang mapaklang ngiti. Kumusta ka na Patricio? Tanong ko sabay upo. Ito, hindi na tuluyan, aniya at malungkot ang boses nito. Kapag masamang damo ay hindi agad-agad yan namamatay, seryoso kong sabi. Oo naman bakit mo ba yan ginawa, Patricio? Sorry, Jacinta, hindi ko lang matanggap ang lahat-lahat, hindi ko matanggap na tuluyan kang nawala sa akin, hindi ko matanggap ang aking pagkatalo, pahayag niya at tuluyang pamatak ang kanyang mga luha. Jacinta, sa sugal ay hindi sa lahat ng panahon na lagi tayong panalo, dapat matuto kang tumanggap ng pagkatalo, pinatunayan mo lang ngayon na talagang mahina ka, at alam mo bang hindi ako naawa sa'yo? Mas lalo akong nagalit. I'm sorry, Jacinta, sabi niya, sabay dampot sa aking isang kamay at niyakap niya ito at humagulgol. Alam mo ba kung bakit hindi kita tuluyang ipinakulong? Dahil gusto kitang bigyan ng isang papagkakataon na magbago, Jacinto. Napatawad na kita at kung natuldukan man ang ating relasyon, sana naman bumangon ka para sa pamilya mo dahil nandyan sila na lubos na nagmamahal sa iyo. Treasurer, hindi ko ito ginusto na haantong ang lahat sa ganito, kahit wala na tayo pwede pa naman tayong magiging magkaibigan. Mahal na mahal kita, Jacinta at nahihirapan akong kalimutan ka. Marami pang babae dyan Jacinta, ibaling mo sa kanila yang naramdaman mo para sa akin, may asawa na ako at mahal ko na siya, pagtatapat ko sa kanya. Ewan ko Jacinta, kung magagawa ko pang magmahal sa iba, tama nang nagkamali ako at natukso ako noon. Reynan, ibangon mong muli ang iyong sarili at isipin mo ang iyong pamilya at maawa ka sa kanila. Oo, pangako, Jacinta, ibabangon ko ang aking sarili para sa iyo. Mali Patricio, ibangon mo ang iyong sarili para sa mga taong nagmamahal sa iyo. Hindi siya kumibo at nanatiling nakayuko at patuloy ang pag-agos ang kanyang mga luha. Hindi na ako magtatagal, nasa labas ang aking asawa at naghihintay, sabi ko sabay tayo. Salamat sa pagdalaw mo, Jacinta, kahit papaano ay gamaan ang aking kalooban. Walang anuman, basta magpagaling ka at huwag mong pababayaan ang iyong sarili.
Jacinta, pwede ba kitang may akap sa huling pagkakataon? Sabihin mo, salamat, Jacinta, mahal na mahal kita, mahal na mahal. Mga salitang binitiwan ni Patricio habang yakap niya ako ng napakahigpit. Hindi ko naman mapigilan na hindi mapaluha sa kanyang ginagawa, at tumugon ako sa kanyang yakap. Pwede pa naman tayong magiging mabuting magkaibigan, Patricio. Oo, Jacinta, tugon niya at hinahaplos ang aking likod. Paalam, Patricio, sabi ko sa mahinang boses at kumalas na ako sa yakap niya. Hilam sa luha ang mga mata niya habang papaalis na ako, pero pilit kong tinapangan ang aking sarili para hindi na muling masaktan sa tuwing nakikita ko siyang luhaan. Nang makalabas ako mula sa kwarto ay agad akong napayakap sa aking asawa, hindi ko alam kung bakit, basta ang alam ko lang ay pagmamahal ang pagyakap ko sa kanya. Kumusta ang pag-uusap ninyo? Tanong niya habang hinahaplos ang aking likod. Okay naman, sinabihan ko lang na tanggapin niya ang katotohanan. Mabuti naman kung ganoon, tayo na. Lumipas ang mga buwan at malapit na akong manganak at lagi na lang nasa bahay dahil tamad akong lumabas. At si Reynan naman ay mas nakilala ko ang kanyang tunay na pag-uugali at wala akong masabi sa kanyang pagiging mabuting asawa. Nagiging maayos ang aming pagsasama ni Reynan at binubusog niya ako sa pagmamahal. Lahat ginagawa niya para magiging masaya ako at ang aming pagsasama. Nabalitaan ko na lang mula sa aking ina na ng ibang bansa na si Patricio, nagpapatulong ito sa kanyang tita na nasa Amerika. Ang rason niya ay para mas madali niya akong makalimutan. Sumapit ang aking buwan ng panganganak at nagsilang ako ng isang malusok na batang lalaki. Mas nagiging masaya ang naramdaman namin ngayon dahil nadagdagan ang aming pamilya at may magpapatuloy sa lahi ng mga Saragoza. Ang gwapo ng anak natin, Jacinta, kamukhang kamukha mo, masayang aming sanggol. Hindi naman yan kamukha ni Jacinta, Reynan, kamukha mo naman si Baby. Hati naman ang mukha ni Baby, sabi ni Papa, patanjin nga sa baby ni Mommy, masasaya kong sabi. Oo nga, nagmana kay Daddy. Bakit wala sa akin? Kunwari akong malungkot habang hinaplos ko ang mukha ng aking anak. Ang bilis ng panahon, Dada Remedy, parang kailan lang no, sabi ko sa aking asawa na nasa kabilang gilid ng aming anak, habang kami ay nakahiga sa kama. Oo nga ang bilis ng pag-ikot ng taon, tingnan mo si James, malaki na, pero natatakot ako baka hindi ko na masisilayan ang kanyang pagbibinata, seryosong tugon ni Ren. Bakit, Dada? Tanong ko sa aking asawa at nakaramdam ako ng kawerduhan sa kanyang sinasabi. Dahil tinitigan niya ako ng husto, titig na parang ayaw nang matapos. Mahal na mahal kita, Jacinta, gusto ko lagi kang masaya. Masaya naman ako sa piling mo, Reynan, masayang masaya ako sa ating pagsasama at mahal na mahal kita, kayo ni James ang buhay ko. Basta kahit anong mangyari ang gusto ko, mananatili ka pa ring masaya at alagaan mong mabuti ang kalusugan mo, dahil kailangan ka ni James. Hindi ko maintindihan si Reynan, para bang namamaalam ito. Reynan, namamaalam ka ba? Huwag kang ang magsalita ng ganyan, tumatayo ang mga balahibo ko sa iyo, sabi ko na may kasamang konting inis. Ngumiti lang siya sa akin at hinaplos ang aking mukha. Matulog na nga lang tayo, good night, I love you, Dada. Sabay halik sa kanyang lobby. I love you too, Mommy. Humiga na kami at yakap ang aming 3 taong gulang na anak na natutulog sa aming gitna dahil naglalambing ito ng husto. Nagiging balisa ako at buong gabi na hindi nakatulog, ngunit ang aking mag-ama ay ang sarap ng kanilang tulog at malaya ko silang pinagmasdan, lalo na ang aking asawa. Napakagwapo ni Reynan sa mga oras na ito, sobrang maaliwalas ang kanyang mukha na tila lumiwanag sa aking paningin. Hindi ko napigilan ang aking sarili at kusang umangat ang aking isang kamay at napahaplos ako sa kanyang mukha. Ano itong naramdaman ko? Bakit ganito ang pangungulila ko kay Reynan, gayong araw-araw at gabi-gabi naman kaming magkasama? Mga tanong ko sa aking sarili. Mama, I want milk, sabi ng aking anak na nagsimula na itong umiyak. Sash, yes baby, mama gumawa ng gatas mo. Mama, milk, milk. Paulit-ulit niyang sabi pero nanatili pa ring nakapikit ang mata nito. Dada, Dada, okay, Mama, tugon niya sabay yakap sa aming anak. Lumabas ako sa kwarto at nagtungo sa kusina upang gawa ng gatas ang aming anak.
Hindi ako nakahinga, anak. Paputol-putol na boses ni Reynan at pilit niyang binuhat si James para ilagay sa kanyang crib. Ang sikip ng aking dibdib ang ikuan Ange, sambit niya sa mahinang boses. Pilit tumayo si Reynan para abutin ang tubig sa ibabaw ng lamesa, ngunit hindi na siya umabot at biglang bumagsak. Dibdib, dibdib, naku, tulog pa yata si Reynan, sabi ko at dali-dali kong tinapos ang paggawa ng gatas ni Reynan, dahil narinig ko ang kanyang iyak at patakbo akong bumalik sa kwarto. Laking gulat ko nang makita si Reynan na nakahandusay sa sahig. Reynan, Reynan, paulit-ulit kong sambit sa kanya at patakbo ko siyang nilapitan sabay yugyog. Reynan, anong nangyari? Reynan, Diyos ko, napaiyak na ako ng husto at hindi ko na alam ang aking gagawin dahil sobrang putla na ni Reynan na tila lantang gulay na siya, idagdag pa ang panay-iyak ng aming anak. Kami lang sa bahay at ang aming isang katulong, iyak ako ng iyak habang kinukuntak ko ang aking mga gulang at ang kapatid ni Reynan, na kasalukuyang nasa bakasyon. Tumawag rin ako ng ambulansya at saka ko naman tinawag ang katulong para mahawakan niya si James. Reynan, anong nangyari sa'yo? Reynan, gumising ka. Reynan, sambit ko sa kanya at patuloy ang pagyugyug ko sa kanya. Tulirong-tuliro ako at parang nawala saglit sa aking sarili. Reynan, huwag mo akong biruin ng ganito, Reynan. Humahagulgol na ako at kahit alam kong wala ng buhay si Reynan, ay nagbulag-bulagan ako, sapagkat hindi ko matanggap na wala na siya at umaasa ako na natutulog lang siya. Ma'am, anong nangyari kay, sir? Gulat na tanong ng aming katulong. Hindi ko alam, gumawa lang ako ng gatas ni James, pagbalik ko nasa sahig na siya, wala sa sarili kong tugon sa katulong. Kinuha niya si Nathaniel at pinapainom ng gatas, ngunit ayaw niya sa tila na intindihan ang nangyari sa kanyang dada. Pagkalipas ng kalahating oras ay dumating ang ambulansya, pilit nilang binigyan ng lunas si Reynan, ngunit wala na talaga itong buhay. Ang sabi nila ay cardiac arrest daw ang nangyari sa aking asawa, hindi ako makapaniwala at hindi ko matanggap na sa isang iglap ay mawawala si Reynan sa aking buhay. Hindi totoo ito. Pagsisigaw ko habang yakap ang katawan ni Reynan ng mahigpit. Dinala ang katawan ng aking asawa sa hospital para masuri ng mabuti, sumama naman ako at doon ako naabutan ng aking mga magulang. Jacinta, ano ang nangyari? Luha ang tanong ng aking ina. Iniwan na kami ni Reynan, iniwan niya kami, paano na? Si James, ang batang-bata pa niya, humihikbi kong samban. Jacinta, anak, sambit ng aking ama at niyakap niya ako ng mahigpit. Ang daya-daya ni Reynan, sabi niya hindi niya ako sasaktan, hindi niya ako paiiyakin. Anak, tanging nasabi ng aking ina at niyakap niya rin ako. Bakit si Reynan pa? Paano na si James? Paano na ako? Puro ako katanungan at walang tigil sa kahagulgol. Anak, tatagan mo ang loob mo, para kay James, sabi ng aking ama na hinahaplos ang aking likod habang yakap nila ako. Hindi ko po matanggap na wala na ang asawa ko, ang aga para kunin siya sa amin, ang bata pa ni James. Pahayag ko habang hindi pa rin hamupa ang aking paghagulgol. Bago pa man dinala si Reynan sa morgue ay pumasok ako sa emergency room, para akong lumulutang sa hangin habang papalapit ako sa hinihigaan ni Reynan at nakatikip na ang mukha nito. Habang papalapit ako sa kanya ay wala namang tigil ang pag-agos ng aking mga luha. Hanggang sa makalapit na ako sa kama at nanginginig ang aking kamay habang pahawak ako sa kumot mula sa kanyang mukha. Reynan, gumising ka, uuwi na tayo sa bahay. Gumising ka Reynan, huwag mo akong biruin ng ganito. Gumising ka Reynan, panay ang yugyog ko sa kanyang katawan. Jacinta, tama na anak. Sabi ng aking ina na pilit akong pinakalma. Hindi patay si Reynan, mama, buhay ang asawa ko, buhay siya. Hindi ko na maintindihan ang aking sarili na tila mababaliw na ako, at wala ring katapusan ang aking paghagulgol, at hindi ko na alintana na ako lang pala ang pinagtitinginan ng mga tao sa loob ng emergency room. Ma'am, dadalhin na po namin ang bangkay sa morgue, sabi ng nurse na nakatalaga sa bangkay ni Reynan. Sandali, hindi patay ang asawa ko, natutulog lang siya. Seryoso kong sabi na para bang wala na ako sa aking sarili. Sige na, dalhin niyo na, utos ng aking ama, at muli niya akong niyakap ng napakahigpit.
Sandali, huwag niyong ilayo ang asawa ko, please. Hindi patay ang asawa ko. Huwag ninyong ilayo ang asawa ko, pagsisigaw ko. Dahil sa nagiging blanko na ang isip ko na tila masisiraan na ng bait ay napilitan ng doktor na tulukan ako ng pampatulog para kumalma. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog at nagkamalay na lang ako na nasa isang pribadong kwarto na ako at binabantayan ng aking sister-in-law. Narcisa, tanong ko at tumalikod siya at bumangon. Nasa bahay na siya, Ate Jacinta, huwag kang mag-alala, inaasikaso siya ng iyong mga magulang. Umuwi na tayo, kailangan ako ng kuya mo, please, Ate Jacinta. Tatagan mo ang iyong loob, para sa aking pamangkin, ate, kailangan ka ni James. Natahimik ako at muli na namang umagos ang aking mga luha, at dali-dali naman niya akong niyakap. Paano ko ba ito lalabanan? Paano ko ba ito kakayanin? Binigla ako ng kuya mo. Hindi pa ako handa. Tugon ko na patuloy ang pagbaha ng aking luha. Umuwi kami sa bahay at nang makarating na kami ay hindi muna ako bumababa sa kotse, pinagmasdan ko ang buong paligid. I love you, Mama, Jacinta, nakangiting sigaw ni Reynan, habang karga niya si James at nilalaro sa ere. Habulin mo kami, Mama Jacinta, sigaw niya habang tumatakbo siya na kondong si James at tuwang-tuwa naman ang aming anak. Ate Jacinta, tayo na sa loob. Lumabas ako sa sasakyan at sobrang bigat ng aking mga paa. Sumalubong ang aking ina sa may pintuan at karga niya si James. Mommy, masiglang tawag ni James at napatitig ako sa inosenteng mukha ng aking anak, na halatang hindi pa niya alam ang nangyayari sa paligid. Awang-awa ako sa kanya at dahan-dahan ko siyang nilapitan at muling bamaha ang aking mga luha. Maingat ko siyang kinuha at niyakap ng napakahipit para kahit papaano ay makahugot ako ng lakas. Karga ko ang aking anak at nilapitan ko ang kabaong ng aking asawa. Hindi pa nga ako nakalapit ay nagsimula ng manghina ang aking mga tuhod at sobrang naninikip ang aking dibdib na para bang gusto kong sumigaw ng sumigaw. Reynan, ang daya-daya mo naman, ang sabi mo hindi mo ako sasaktan, sabi mo hindi mo ako paliyakin. Pero ano itong ginagawa mo sa akin? Bakit Reynan, bakit ang aga mong nang iwan? Mga tanong ko at humagulgol na naman. Mommy, sambit ni James at umiiyak ito habang pinagmasdan niya ako at panay punas sa aking mga luha. Anak, paano ko ba sabihin sa iyo ang lahat? Garalgal kong tanong habang yakap-yakap ko ang aking anak at napaluhod ako sa harapan ng kabaong. Anak, halika, sabi ng aking ama at pinatayo niya ako. Lumapit rin ang aking ina at maagap niyang kinuha si James. Huwag pa, dito muna ako sa tabi ng asawa ko. Hayaan niyo muna ako na makapiling ko siya. Nakiusap ko. Iniwan naman nila ako at niyakap ko sa kabaong ni Reynan. Alam mo ba Reynan, mas masakit pa ang ginawa mo sa akin ngayon, kaysa ginawa ni Patricio noon, kasi sinaktan mo ako ng sagad, iniwan mo ako ng panghabang buhay. Ang sakit Reynan, dahil mahal na mahal kita. 1 taon na ang nakalipas Reynan, pero hindi ko pa rin matanggap ang biglaan mong pang-iiwan sa amin ni James. Umaasa pa rin ako na babalik ka sa amin ng anak mo, na sana ang lahat ng ito ay isang panaginip lang. Bumalik ka na Reynan, sobra ka na naming na-miss ng anak mo. Reynan, bumalik ka na, kailangan kita, Reynan. Jacinta, malamig na boses ni Reynan na sumambit sa aking pangalan, at may kasamang malamig na hangin na damapo sa aking pisngi. Reynan, sabi ko na nga ba at babalik ka, sabi ko nang makita ko siya. Jacinta, mahal na mahal ko kayo ni James, sana mapatawad mo ako. Hindi ako matahimik kapag nakita kitang ganito. Ang gusto ko na muli kang lumigaya. Pakawalan mo na ako Jacinta. Palayain mo na ako, mahal na mahal kita. Reynan, humagulgol ako dahil sa kanyang sinasabo. Reynan, sigaw habang papalayo siya sa akin. Hinabol ko siya ngunit bigla na lang itong naglaho. Jacinta, anak gising, yug-yog ng aking ina. Mama, nandito ang asawa ko, Mama, sabi niya, palayain ko na raw siya. Anak, hindi matatahimik ang kaluluwa ng asawa mo kung patuloy kanyang nakikita na ganyan ka. Mahal na mahal ka ni Reynan anak at hindi niya ginusto na iwanan kayo ni James. Ang itaas ang may gusto nito. Kaya tanggapin mo na anak, na wala man si Rayban, subalit nag-iwan siya sa iyo ng isang magandang alaala at si Runan yun. Anak, umiiyak na paliwanag ng aking ina. Mama, napasigaw ako at napahagulgol na naman.
Umuwi ka na anak, hinahanap ka na ni James, at malungkot akong tumayo mula sa puntod ng aking asawa. Dadaalawin kita dito bukas, Reynan, mahal na mahal kita. Mommy, sambit ng aking anak, nang makita niya ako na papasok sa aming bahay. Reynan, tugon ko habang napayakap ako ng husto sa aking anak. I miss you, Mommy, I miss you too, anak, turan ko at biglang bumaka ang aking mga luha sa balikat niya. Mommy, sabi ni Dada, alagaan daw kita at sabihin ko rin daw sa'yo na huwag ka nang malungkot kasi nandito naman ako, kwento ng aking anak sabay punas sa aking mga luha. Kailan niya sinabi? Kagabi po, at sabi ni Dada lagi daw kitang papasayahin. Muli akong napayakap sa aking anak at awang-awa ako sa kanya. Mommy, nagutom ka na ba? Nagluto kami ni Lolo. Tumango ako at pilit ngumiti. Tumayo ako at binuhat ang aking anak at nagtungo kami sa kusina. Jacinta, tawag ng aking ama. Tumingin ako sa kanya at walang boses na lumabas mula sa aking bibig. Magbakasyon kaya kayo ni James? Saan naman kami pupunta pa? Sa masasayang lugar anak. Sige, pa, pag-isipan ko. Gusto niyo bang sumama ni Mama? Ay, hindi na anak, kayo na lang muna ni James para naman magka-bonding kayong mag-ina. Mommy, sabi ni Lolo maganda raw sa Baguio at maraming fresh strawberry doon. Gusto mo ba doon, anak? Opo, sigla niyang sagot. Okay, this week pupunta tayo doon. Talaga, Mommy? Oo, yehey, makapunta na ako sa fresh strawberry. Thank you, Mommy, I love you. Siglang boses ng aking anak sabay yakap sa akin. Mahal din kita, anak. Nang matapos kaming kumain ay pumasok na ako sa kwarto at iniwan ko ang aking anak sa kanyang lola, dahil gusto kong magpahinga. Papasok pa lang ako sa pinto ng aming kwarto ni Reynan ay kalungkutan agad ang samalubong sa akin. Napatingin ako sa lawaran namin ni Reynan at dahan-dahan akong lumapit, nagsimula namang uminit ang aking mga mata, na tila gustong pamatak ang mga butil ng aking mga luha. Mahal na mahal kita, Jacinta. Ayaw kong mawala ka sa akin, boses ni Reynan na muling bumalik sa aking alaala. Ayaw mong mawala ako sa'yo, pero ikaw ang nawala sa akin, Reynan. Mahal na mahal kita, Reynan. Akala ko habang buhay na akong magiging masaya. Akala ko hindi na ako muling iiyak. Akala ko hindi na ako masasaktan. Ngunit hanggang ngayon ay patuloy pa rin akong nasasaktan, Reynan. Umupo ako sa kama na yakap ang larawan naming dalawa, habang patuloy naman ang pag-agos ng aking mga luha. At maya-maya pa ay may kumatok sa pinto. Mommy, pwede ba akong pumasok? Tanong ng aking anak. Halika, James. Mommy, pwede ba akong matulog sa tabi mo? Oo naman, tugon ko at ibinalik ko ang aming picture sa lagayan at binuhat ko ang aking anak at ipinatong sa kama. Umiiyak ka na naman, Mommy, na-miss lang ni Mommy si Dada. Araw-araw mo bang nami-miss si Dada, Mommy? Kasi araw-araw ka na lang umiiyak. Oo anak, araw-araw, oras-oras at gabi-gabi. Kasi, mahal na mahal ko si Dada. Ako rin, Mommy, mahal na mahal ko kayo ni Dada. Pero sabi kasi ni Dada sa akin huwag daw akong iiyak. Kasi strong ako at kailangan ko daw na maging strong para sa'yo, Mommy. Lagi mo ba siyang nakikita? Tak ang tanong ko. Oo, Mommy, lagi kong nakikita si Dada sa panaginip at lagi kaming magkasama. Reynan, sambit ko sa kanyang pangalan sabay yakap sa aking anak. Hanggang sumapit ang araw ng aming bakasyon sa Baguio. Mag-iingat kayo anak, bilin ng aking ina. Opo, tugon ko. Lola, Lolo, anong gusto ninyong pasalubong? Nakangiting tanong ng aking anak. Ang gusto ko apo yung Baguio ang ipasalubong mo sa akin. Para laging may fresh strawberry tayo, pagbibirong sagot ng aking ama. Lolo naman, ang bigat kahiya ng Baguio, pangatwiran ng aking anak na kumakamot pa sa kanyang ulo. Oh siya, fresh strawberry na lang, tura ng aking ama. Ikaw, Lola, anong gusto mo? Ang gusto ni Lola kahit wala na, basta magiging masaya lang ang aking apo, sabay yakap sa kanyang anak. Hanggang sa makalipad na ang eroplano patungong Manila. Pero bago pa man kami umalis ng aking anak ay dinalaw ko muna ang libingan ni Reynan upang magpaalam. Kahit nasa loob kami ng eroplano ay nanatili pa rin na si Reynan ang laman ng aking isip, ngunit bigla kong naiisip ang aking anak na ang lakad na ito ay para sa kanya.
kaya pansamantala kong isinantabi ang alaala ng aking yumaong asawa. Mommy, sambit ni James sabay hawak sa aking palad. Tugon ko sabay tingin sa maamong mukha niya. Are you happy? Oo naman anak, kasi kasama kita. Ako rin, Mommy, alam mo ba kung ano ang una kong gagawin pagdating natin sa fresh strawberry? Nakangiti niyang tanong sa akin. Hindi, ano ba ang una mong gawin? Pipitas ako ng isang fresh strawberry para ibigay sa'yo. Paano kung pag-alitan ka ng may-ari? Hindi ako papagalitan Mommy kasi magpapalam ako. Talaga? Opo, kasi sabi ni Dada yun daw ang aking unang gagawin para mapasaya kita. Bigla akong natahimik at napatitig sa aking anak. Gustong pumatak ang aking mga luha pero pilit ko itong pinigilan, alang-alang sa aking anak. Dahil sa mahabang oras ng aming binabiyahe ay nakatulog ang aking anak sa loob ng taxi, hindi ko na ito ginising at hinayaan ko siyang makapagpahinga ng maaga, para hindi siya mapagod sa aming pamamasyal bukas. Nang makarating kami sa hotel ay dahan-dahan ko siyang ibinaba sa kama para hindi magising. Anak, sayang dahil hindi ka nakasama ng matagal ni Dada, nakikita sana niya kung gaano ka kabait, nakikita sana niya na kuhang-kuha mo ang kanyang pag-uugali at mukha. Reynan, kung nasaan ka man ngayon, huwag mo sanang pabayaan ang ating anak. Sana pagkatapos nitong aming bakasyon ng anak natin ay matutunan na kitang makalimutan, pabulong kong sabi at naramdaman ko na lang ang maiinit na mga luha na dumadaloy sa aking pisngi. Kinabukasan ay maagang nagising ang aking anak at ginising niya ako sa maiinit nitong halik sa aking pisngi. Magandang umaga po, Mommy. Good morning too, anak. I love you, tugon ko sabay yakap sa kanya. I love you too, Mommy. Gising ka na po para maaga tayong makapunta sa fresh strawberry. Okay, babangon na si Mommy. Nang matapos kaming makapag-almusal ay nagtungo na kami sa taniman ng mga. Mommy, malayo pa ba? Malapit na po, Ma'am. 10 minuto nandoon na po tayo, tugon ng mamang driver. At maya-maya pa ay huminto na ang taxi na aming sinasakyan. Wow, Mommy look, ang ganda ng fresh strawberry. James, mag-iingat ka, hintayin mo muna ako. Pasig akong sambit dahil sa sobra niyang excited ay nauna na itong tumakbo. Ma'am, hintayin ko po ba kayo? Tanong ng driver. Opo, Manong, bigla akong nataranta dahil hindi ko na natano si James. Jamia, James, tawag ko sa kanya ngunit hindi ito sumasagot. Sige na ate, please, boses ng aking anak. Hindi nga pwede, cute, magagalit si amo kapag iniistorbo namin siya. Kung gusto mo hintayin mo na lang siya kapag nagising na, sagot ng dalagita. Anong oras po ba siya nagigising? Hindi ko po alam, tugon ng dalagita. James, Mommy, sagot ng aking anak na may kalungkutan sa boses. Kanina pa kita hinahanap, sorry po, Mommy, kasi po hinahanap ko ang owner nito. James anak, pwede naman tayong bumili ng marami, sabi ko sa kanya. Ayaw ko, Mommy, kasi sabi ni Dada, bago tayo bibili hihingi muna ako ng isa sa may-ari at ibibigay ko sa'yo. Cute, kung gusto mo bibigyan na lang kita, isa lang naman di ba? Sabat ng dalagita. Ayaw ko, kasi sabi ng Dada ko hihingiin ko sa owner, nakasimangot na sagot ni James at halatang galit ito. Ito pa ang kauna-unahang nakikita kong nagalit ang aking anak. Nasaan pala ang owner dito? Tanong ko na rin sa dalagita. Tulog pa kasi ang amo ko, Ma'am, kaka-rating lang din niya kaninang madaling araw kaya ayaw naming istorbohin baka magalit. Ganoon ba? Okay, sige, hintayin na lang namin, maupo muna kayo doon, Ma'am. Sige, salamat, halika muna dito, anak. Sumunod naman si James, subalit banaag pa rin sa kanyang mukha ang konting pagkainis at nanatiling itong tahimik at nakabusangot, at sabi niya, matatahimik na siya at hindi na siya magpapakita sa akin, pahayag ng aking anak. Nakita ko ang pagpatak ng kanyang mga luha at naawa ako sa kanya dahil umiiyak ito ng palihim, pero hinayaan ko siya at hindi nagpapahalata na napansin ko ang kanyang lihim na pag-iyak. Bakit pinahirapan ni Reyna ng aming anak? Bulong kong tanong sa aking isip. Anak, pwede ba kitang yakapin? Opo, mahal na mahal kita. Anak, ikaw na lang ang nagpapalakas sa akin. Hindi ko mapigilan ang aking mga luha at kusa itong pamatak sa balikat ng aking anak.
Mahal din kita, Mommy. Umabot ng 2 oras ang aming paghihintay, ngunit hindi pa rin lumabas ang owner. Anak, nauhaw ka ba? Bibili muna si Mommy ng mainom mo, ha? Opo, Mommy, huwag kang aalis dito. Opo, dito lang po ako. Bago ako nagpunta sa may tindahan ay iniwan ko muna si James sa dalagitang nagtatrabaho sa farm. Cute, gising na si Sir. Ayan, papunta dito, sabi ng dalagita. Biglang tumayo si James at sinalubong ang papalapit na lalaki. Cute, dahan-dahan baka madapa ka, sigaw ng dalagita habang hinahabol si James. Nagulat naman ang lalaki habang pinagmamasdan ang batang papalapit sa kanya. Parang pamilyar ang mukha nitong bata, may kahawig kay Jacinta. Hindi, baka minalikmata lang ako. O dahil lang siguro na hanggang ngayon si Jacinta pa rin ang laman ng aking isip at puso. Good morning po, sir, hinihingal na bati ni James sa lalaki. Good morning too, nakangiting tugon ng lalaki, magandang umaga, sir, sabat ng dalagita. Good morning too, sino itong bata, ha? Sir, customer po sila kaninang umaga pa sila dito, hinihintay ka na magising nitong cute na bata. Bakit? Kasi po, gusto ko pong humingi sa inyo ng isang pirasong fresh strawberry para ibigay sa mommy ko. Bakit hindi ka nalang humingi kay ate? Bibigyan ko nga sana sir, pero ayaw niya kasi magpapaalam daw muna siya sa inyo. Biglang kinabahan ang lalaki at nahihiwagaan sa gusto ng bata, umupo ito at hinarap si James. Bakit gusto mong magpaalam sa akin? Kasi po bili ng dada ko nahihingi ako sa inyo. Nasaan ba ang dada mo? Hindi ba siya sumama? Wala na po ang dada ko, patay na po siya at matagal na. Ganun ba? Pwede ka nang mamites ng strawberry, mag-ingat ka lang. Salamat po, sir, nakangiting tugon ni James at dali-daling nagtungo sa taniman at pinaalalayan niya ito sa dalagita. Ito na po, sir, thank you po. Masayang-masaya si James, habang pinakita niya ang strawberry, at napangiti naman ang lalaki. Halika, hugasan natin, buti na lang at may bitbit akong tubig. James, Diyos ko, putol kong sabi nang makita ko ang mukha ng lalaki, bigla akong natulala na hindi kumukurap ang aking mga mata. Jacinta, gulat nitong sambit sa aking pangalan. Patricio, pabulong kong tugon, nagkatitigan kaming dalawa na parehong walang kumukurap, tulala rin si James habang pinagmamasdan niya kami. Mommy ito na po ang fresh strawberry, hiningi ko po yan kay sir, sabi ng aking anak at inabot ang hawak niyang strawberry. Umupo ako at nanginginig ang aking kamay habang inaabot ko ito. Reynan, sambit ko sa pangalan ng aking asawa habang tinitingnan ko ang strawberry, at nagsimula na namang uminit ang aking mga mata hanggang sa hindi ko na napigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Napayakap ako sa aking anak upang makahugot ng lakas. Jacinta, sambit ni Patricio sa akin at nakita ko ang pagpatak ng kanyang mga luha. Jacinta, muli niyang tawag sa akin ngunit hindi ko siya pinapansin. Halika na anak, yaya ko sabay tayo at hinila ko ang aking anak, subalit hindi siya sumunod sa akin. Napalingon ako kay James, subalit kay Patricio siya nakatingin. Magkakilala po ba kayo? Tanong ng inosente kong anak kay Patricio. Hindi sumagot si Patricio at tumingin ito sa akin. James, halika na, bulyaw ko sa aking anak at nabigla naman ako sa aking nagawa, sapagkat nahila ko siya ng malakas at nadapa ito. Jacinta, pasiga na tawag ni Patricio na halatang nabigla rin siya. Maagap siyang lumapit sa aking anak at dali-dali niyang pinatayo si James na umiiyak. James, anak, I'm sorry, anak, kanda otal kong sabi. May sugat ang kanyang tuhod, sabi ni Patricio at dali-dali niyang binuhat ang aking anak at patakbo niyang dinala sa loob ng kanyang rest house. Gagamutin ko, pasiga niyang tugon, wala akong nagawa kung di ang sumunod sa kanya. Pinahiga niya si James sa isang kwarto, hindi ko alam kung kaninong kwarto ito. Belen, sabihin mo sa mama mo na magluto siya ng tanghalian para sa bisita, utos niya sa dalagita. Okay po, sir. Tugon ng dalagita at lumabas na ito sa kwarto. Lilinisan lang ni Tito ang sugat mo, ha? Paalam niya sa aking anak. Tumango naman si James na may luha sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa akin.
Sobra akong naawa sa kanya at nakukonsensya sa aking ginawa. Hindi ko napigilan ang mapaluha dahil sa aking kapabayaan. Ito pa ang kauna-unahang nasugatan ang aking anak. I'm sorry, anak, hindi sinasadya ni Mommy, sabi ko sabay halik sa kamay ng aking anak. Don't cry na po, Mommy, hindi naman po masakit, di ba strong ako, Mommy? Tugon ng aking anak at tumango naman ako na luhaan ang aking mga mata. Ramdam ko na nasaktan si James, ngunit pilit niya itong itinago sa akin. Ayan, okay na, sabi ni Patricio pagkatapos niyang magamot ang sugat ng aking anak. Salamat po, walang anuman, magkakilala po ba kayo ni Mommy? Tanong ng aking anak at tumango naman si Patricio. Pwede mo ba kaming iwan saglit? Sabi ko kay Patricio. Okay, aniya at lumabas na ito. Anak, alam kong malawak ang iyong pag-iisip, kahit mag 5 years old ka pa. James, si Tito Patricio ay una kong minahal bago kami nagkakilala ng Dada. Kaya magkakilala kami at kilala rin siya ni Dada. Ngayon po, Mommy, mahal mo pa ba siya? Hindi na, kasi ang mahal ni Mommy ngayon ay si Dada at ikaw. Ngayong wala na si Dada, bakit hindi mo siya mahalin ulit? James, hindi na pwede, kasi ang laman ng puso ni Mommy ay si Dada lang. Siguro, gusto ni Dada na muli mo siyang mahalin, Mommy. James, tama na, hindi mo pa naintindihan ang mga sinasabi mo anak. Naintindihan ko po Mommy. Mommy, sabi ni Dada, gusto niyang maging masaya ka, kaya siguro ito ang paraan ni Dada. Sash, tama na anak, saka na tayo mag-usap tungkol dito kapag malaki ka na, okay? Opo, magpahinga ka muna at kukuha lang si Mommy ng tubig. Hindi ko alam na nakikinig pala si Patricio sa likod ng pinto, umalis lang ito nang mapansin niyang papalabas na ako. Jacinta, tawag ni Patricio, napahinto ako sa pagkarinig ko sa boses niya ngunit hindi ako humarap sa kanya. Ano ang nangyari? Tanong niya sa mahinang boses. Lumingon ako sa kanya at bahagyang napatingin sa kanyang mukha. Wala, tugon ko at akmang bumalik sa loob ng kwarto. Ngunit maagap akong hinaranggan ni Patricio. Jacinta, turan niya at bigla niya akong niyakap at nabigla ako sa kanyang ginagawa. Jacinta, alam kong hindi ka okay. Kilala kita, please kausapin mo muna ako. Para saan pa, Patricio? Sabi ko at pilit ko siyang itinutulak. Ngunit mas lalo niyang hinigpitan ang pagkayakap sa akin. Sobra kitang namiss, Jacinta, hanggang ngayon, alaala mo pa rin ang laging laman ng aking puso at isip. Mula noong nagpakasal kayo ni Reynan ay hindi na ako nagmahal ng iba. Ikaw pa rin ang mahal ko hanggang ngayon Jacinta. Pahayag ni Patricio na patuloy ito sa pag-iyak. Hindi na kita mahal, Patricio. Ang nakaraan ay nakaraan na at hindi na pwedeng ibalik pa. Pwede pa, Jacinta, pwede pa nating ibalik ang lahat sa dati o di kaya ay magsimula tayong muli. Bitiwan mo na ako Patricio, pupuntahan ko na ang aking anak. Dahan-dahan akong binitiwan ni Patricio at tumingin siya sa aking mga mata. Hindi ako sesuko, Jacinta, gagawin ko ang lahat para muli mo akong mahalin. Bahala ka, tugon ko at tinalikuran ko na siya sabay pasok ko sa kwarto, ngunit sumunod pala siya sa akin. Masakit pa ba? Tanong ni Patricio sa aking anak. Opo, hayaan mo, bukas mawawala na yang sakit. Ako pala si Patricio, ikaw, ano ang pangalan mo? James po, friends na tayo, ha? Sabi ni Patricio sa aking anak at inilahad niya ang kanyang palad. Opo, bibigyan niyo po ako ng maraming fresh strawberry daddy, ha? Turan ni James, at napatingin akong bigla sa kanya at ganoon rin si Patricio subalit ang kanyang pagkabigla ay may kasamang ngiti. Tinawag mo akong, Daddy, gusto mo ba na maging daddy mo ako? Opo, kasi gusto kong may daddy. James. Bulyaw ko sa kanya sabay lapit. Makinig ka, isa lang ang daddy mo at ayaw kong palitan mo siya dyan sa puso mo, galit kong sabi sa kanya sapagkat nakaramdam ako ng konting selos, dahil pakiramdam ko ay agad niyang pinalitan sa kanyang puso si Reynan. Nasasaktan ako, Mommy, reklamo ng aking anak at saka ko pa napansin na nahigpitan ko na pala ang pagkakahawak sa kanyang maliit na braso. Jacinta, sambit ni Patricio sa malumanay na boses at inalis niya ang aking kamay sa braso ni James. Please calm down Jacinta, nasasaktan ang bata, gusto kong sampilan si Patricio dahil sa galit kong naramdaman.
ngunit pilit ko itong pinigilan sapagkat nasa harap kami ng aking anak. Mommy, hindi ko naman pinalitan si Dada sa puso ko, kasi mahal na mahal ko si Dada. Pero, Mommy, gusto ko rin na may daddy, yung nilalaro ako tulad ng ginagawa ni Dada sa akin. Mommy, paliwanag ng aking anak, at muli na namang pam-attack ang aking luha. James, paano ko ba ipaliliwanag sa iyo ang lahat? Mommy, tawag ng aking anak sabay yakap sa akin at umiiyak. Reynan, bakit dito mo pa kami dinala ng anak mo? Bulong ko sa aking isip. Mahal kita, Mommy, I love you too. Halika na anak at mamamasyal pa tayo. Dito muna tayo, Mommy, gusto ko pa dito. Gusto ko pang mamitas ng maraming fresh strawberry. Hindi pwede anak, bakit hindi pwede Mommy? Pumayag naman si Daddy Patricio na mamitas ako ng marami, hindi ba Daddy Patricio? Oo, at tutulungan pa kita, masayang sagot ni Patricio sa aking anak. Narinig mo Mommy, wala akong nagawa kundi ang ibigay ang gusto ng aking anak. Daddy Patricio, gusto ko pong pumunta sa taniman ng fresh strawberry, tura ni James na nasa mukha ang paglalamang. Ngumiti naman si Patricio at lumapit sa amin ng aking anak. Halika, sumakay ka sa aking likod at lilipad tayo patungo sa taniman, pambabala niya sa aking anak. Talaga po, habulin mo kami Mommy, boses ni James na puno sa saya ang mukha. Reynan, hilam sa luha ang aking mga mata habang sinasambit ko ang pangalan ng aking yumaong asawa. Mommy, Mommy, bumalik lang ang aking ulirat nang marinig ko ang boses ng aking anak, at nasa labas na sila ng bahay. Dali-dali akong nagpunas sa aking mga luha at patakbong lumabas ng bahay. Sobrang nag-enjoy si James sa kapamimitas ng mga fresh strawberry at tinulungan ito ni Patricio. Belen, tingnan mo muna ang bata, ha? Opo, sir. James, pupuntahan ko muna si Mommy ha, kasi malungkot siya. Sige po Daddy Patricio, natano ko ang paglapit ni Patricio sa akin ngunit hindi ko siya pinapansin. Naalala mo pa ba Jacinta? Ito ang pinangarap mo noon, sabi ni Patricio at bigla akong napatingin sa kawalan. Saan ang gusto mong pasyalan pagkatapos ng ating kasal Jacinta? Boses ni Patricio habang nakayakap siya sa akin. Ang gusto ko yung romantic place. May treehouse at ang paligid may mga tanim na strawberry. Sige hahanapin natin yan Jacinta pagkatapos ng ating kasal. Gusto mo ba si Patricio? Oo, talagang talaga, promise. I love you Patricio, ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa huli. I love you too Jacinta, ikaw lang ang buhay ko, ikaw lang ang gusto kong makasama hanggang sa aking pagtanda. Napatingin ako sa paligid at hilam sa luha ang aking mga mata, saka ko rin napansin na may treehouse palang nakatayo sa gilid ng bahay. Binuo ko itong pangarap mo noon Jacinta, dahil umaasa ako na may katuparan pa ang ating pangarap noon. 2 taong mahigit ako sa Amerika, wala akong ibang ginawa doon kundi ang isubsob ang aking sarili sa trabaho para makaipon at makapagpatayo ako nito. Dahil ito ang pangarap natin noon, pahayag ni Patricio na hilam din sa luha ang mga mata. Huwag na natin yang pag-usapan pa Patricio, sabi ko at akmang paalis na ako. Ngunit Please, Jacinta, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon na maitama ko ang aking pagkakamali noon. Handa kong gawin ang lahat ng gusto mo, mabigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon at pangakong hindi na ako magkakamaling muli. Ang gusto kong gawin mo, Patricio, tigilan muna ang umasa na magiging tayo pa dahil sarado na ang puso ko para sa'yo. Pagkatapos kong sabihin yun ay iniwan ko na siya upang puntahan ko ang aking anak. Bigla kong naalala na kanina pa pala yun naghihintay. Kaya patakbo akong pumunta sa bahay ni Patricio upang kunin ang aking bag. Nakita niya ako at dali-daling sinundan. Bakit? Yung taxi kanina pa pala naghintay sa may gate. Hindi ko pa nabayaran at puntahan ko lang. Ako na ang bahala doon at puntahan mo na lang ang bata. Ako, putol kong sasabihin dahil tumalikod na siya at sumakay sa kanyang motor. Kaya binalikan ko na lang ang aking anak sa taniman ng strawberry. Ang ganda mo pala sa personal, ate, sabi ng dalagita at nagulat naman ako sa kanyang sinasabi. Bakit? Nakita mo na ba ako? Oo, kaya pala pamilyar sa akin ang iyong mukha kasi ikaw pala ang babae na kasama ni Sir Patricio sa larawan. Saan mo nakita? Sa kwarto ni Sir, lagi kasi akong naglilinis kapag wala siya.
lagi nga niyang sinasabi na iingatan ko raw ang picture frame dahil mahalaga sa kanya ang mga yon. Ganoon ba? Ay, ate, huwag niyo pong sabihin kay sir, please, baka magalit siya sa akin. Sige, pangako di ko sasabihin. Mommy, tingnan mo ang dami na po naming napitas ni Ate Belen. Tama na yan James, halika na dito, masyado nang namumula ang iyong pisngi. Cute, bukas na naman tayo mamites, nakangiting sabi ng dalagita. Tama namang dumating ang isang ali na sa tingin ko ay ina ito ni Belen. Ma'am, pinatatawag na kayo ni Sir Patricio, nakahanda na ang tanghalian. Sige po susunod na kami, salamat. Hanggang sa nakabalik kami sa bahay ni Patricio at nang makapasok kami sa loob ay nakahanda na ang mga pagkain at si Patricio ang nag-ayos nito. Kain na tayo, yaya niya ngunit hindi na ito tumitingin sa akin. Manang, Belen, sumabay na kayo sa amin, nakangiti niyang alok sa mag-ina. Nagsimula kaming kumain at si Patricio ang panay-asikaso sa amin ni Jamesel, ako naman ay nakayuko lang at napansin ko ang panay-sulyap ng mag-ina. Tuwang-tuwa naman si James habang panay subo sa kanya ni Patricio, hindi pa rin siya nagbabago, maasikaso pa rin siya tulad pa rin siya ng dati. Ako na, baka masanay pa ang aking anak, sabi ko at tinapunan ko siya ng matalim na tingin. Para iparating na hindi ako natuwa sa kanyang ginagawa. May magandang batis dito mamaya, pasyal tayo, aniya na hindi man lang pinansin ang aking sinasabi. Talaga, Daddy Patricio, masiglang tugon ng aking anak. Oo, at sigurado akong mag-e-enjoy ka doon. Mommy, pasyal tayo, ha? Hindi, babalik na tayo sa hotel, tugon ko na hindi tumitingin sa aking anak. Mommy, dito na lang tayo matulog please, napahinto ako sa pagsubo at parang gusto kong bulyawan ang aking anak. Ngunit nagtitimpi ako, dahil nasa harap kami ng pagkain at sa ibang tao. Kaya mas minabuti ko na lang na hindi kumibo. Ilang araw ba ang bakasyon ninyo dito sa Baguio? Tanong ni Patricio sa akin. 1 linggo, nakayuko kong tugon, dito na lang kayo magstay para makasave kayo sa gastusin. Hindi pwede at may pambayad ako, dito na lang tayo, mommy, please. Hindi ako kumibo, dahil alam ko na mananalo pa rin ang aking anak. Nang matapos kaming magtanghalian ay nagpunta nga kami sa Batis gamit ang kaninyang mamahaling sasakyan. Napahanga naman ako sa naturang lugar dahil maganda ito na tila isang maliit na paraiso, parang may nag-aalaga sa lugar dahil may mga tanim itong mga bulaklak. Daddy, maligo tayo, masiglang yaya ni James, gusto mo ba? Opo, magpaalam ka muna kay mommy. Mommy, pwede ba akong maligo? Tanong ng aking anak na may kasamang pagmamakaawa sa mukha. Sige, pero mag-ingat ka, hindi ko na tinanggihan ang aking anak sapagkat alam kong kukulitin rin niya ako. Thank you, mommy, ikaw, ayaw mo ba, kayo na lang? Hinubere ni Patricio ang aking anak na tanging brief lang ang naiwan, pagkatapos ay siya naman ang naghubad at naka-boxer short lang ito. Bahagya akong napatingin sa malaabs niyang tiyan. Saka ko lang napansin na mas maganda ang kanyang pangangatawan ngayon kaysa noon at mas gwapo siya ngayon. Hindi ko napansin na pinagmamasdan pala niya ako kaya nahuli niya ang pagtitig ko sa kanyang katawan, agad kong binawi ang aking pagtitig sa kanya at nagdadahilan na may tinitingnan ako sa aking phone. Bandang hapon na kami nakauwi sa kanyang bahay, at dahil sa pamimilit ni James na sa bahay kami ni Patricio mamalagi ay wala akong nagawa, kundi ang pumayag sa gusto ng aking anak. Sinamahan kami ni Patricio sa hotel para kunin ang aming mga gamit. Gabi na nang kami ay nakabalik sa kanyang bahay, dahil na rin sa buong maghapon na galaw ni James ay nakatulog ito, at si Patricio na ang nagbuhat dito at dinala sa kwarto. Salamat, pabulong kong sabi at lumabas na siya. Dahil hindi ako makatulog ay naisipan ko munang lumabas para magpahangin, nagpalakad-lakad ako habang inalala ang masasayang pagsasama namin ni Reynan. Jacinta, sambit ni Patricio na nagpapagulat sa akin. Nagpalingga-lingga ako at hinahanap kung nasaan siya. Dito ako sa itaas, umakyat ka dito. Nasa itaas pala siya ng treehouse kaya hindi ko agad siya nakita. Umakyat ako at umupo sa kanyang harapan at dahil madilim kaya hindi ko napansin na umiinom pala siya. Kanina ka pa ba dito? Tanong ko sa mahinahong boses. 1 oras mahigit na. So, kanina mo pa ako nakita sa baba?
Oo, pero hinayaan lang kita, baka kasi importante ang iyong iniisip. Gusto mong mag-shot para makatulog ka, ano ba ang iniinom mo? Scotch, okay, agad naman niya akong inabutan ng isang baso. Ano pala ang nangyari kay Reynan? Ayaw ko sana siyang sagutin pero maayos ang kanyang pagtatanong kaya ikinikwento ko ang buong pangyayari. Habang patuloy akong nagsasalita ay panay naman ang pag-agos ng aking mga luha, at hindi ko namalaya na nakalapit na pala siya sa akin. I'm sorry, saad ni Patricio at niyakap niya ako sabay haplos sa aking likod. Kapalaran ko na siguro na laging nasasaktan, sabi ko pa at garalgal na ang aking boses. Sana Jacinta, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, para makabawi ako sa nagawa kong kasalanan sa iyo. Lumuhad sa aking harapan na hilam sa luha ang mga mata. Hindi ko alam, Patricio, ayaw ko na, pagod na ako na laging nasasaktan. Tugon ko at patuloy ang pagbaha ng aking mga luha. Mahal na mahal kita, Jacinta, pangakong hinding-hindi ka na masasaktan sa pagkakataong ito. Payagan mo lang akong makapasok muli sa buhay mo at dyan sa puso mo. Turan niya at muli akong niyakap ng napakahigpit. Damang-dama ko ang pagmamahal sa kanyang yakap, dahil ganito rin ang mga yakap niya sa akin noon. Hindi ko na maramdaman ang pagmamahal para sa iyo Patricio, ibaling mo na lang sa iba ang pagmamahal mo, utos ko at kumalas siya sa pagyakap sa akin. Kahit paulit-ulit mo pang sabihin na hindi mo na ako mahal, Jacinta, hindi pa rin ako sesuko, alam ko darating ang isang araw na muli mo rin akong matutunang mahalin. Hindi na ako kumibo at nagpatuloy na lang sa paglagok ng alak hanggang sa makaramdam na ako ng pagkaantok. Matagal na panahon na rin na hindi ako umiinom kaya agad akong nakaramdam ng pagkalasing. Mauna na ako, paalam ko sa kanya at tumayo na ako. Maagap naman niya akong inalalayan dahil siguro napansin niyang malambot na ang aking katawan. Ihahatid na kita, Jacinta, huwag na, kahiya ko pa, tugon ko at hindi nagpahawak sa kanya. Sandali, baka mahulog ka, aniya at nauna siyang bumaba sa akin upang alalayan ang aking pagbaba. Nang nasa panghuling dalawang apakan na ako ay hindi ko naman nakalain na madulas ang aking isang paa. Napasigaw ako at kasabay noon ang pagkabagsak naming dalawa sa damuhan, at nakapatong ako sa ibabaw ni Patricio, siya naman ay nakayakap ng husto sa akin. Reynan, bulong kong sambit sa pangalan ng aking asawa, dahil imahe ng kanyang mukha ang aking nakikita. Reynan, sambit ko ulit at ngumiti siya sa akin. Muling pamatak ang aking mga luha at hinaplos ko ang kanyang mukha. Sobra na kitang namiss, sabi ko at muling pamatak ang aking mga luha. At maya-maya pa ay mainit na mga labi ni Reynan ang aking nalasapan, at ako naman ay natangay, dahil sa pag-akalang si Reynan ang aking kahalikan. Jacinta, si Patricio ito at hindi si Reynan. Nang maimulat ko ang aking mga mata ay agad naman akong natauhan at dali-daling lumayo sa kanyang katawan. I'm sorry, tumagilid si Patricio at lihim na pinunasan ang kanyang mga luha at ramdam kong nasaktan siya. Okay lang, Jacinta, naintindihan ko, tugon niya at sabay tayo. Walang pasabi na binuhat niya ako patungo sa kwarto kung saan nandoon ang aking anak. May dalawang kama sa loob at ibinaba niya ako sa kabila. Dahan-dahan niya akong pinahiga at kinumutan. Magpahinga ka na. Good night, Jacinta. Humalik siya sa aking noo at agad na itong lumabas. Hanggang sa makauwi na kami sa aming probinsya at ikinwento ko sa aking mga magulang ang naganap sa Baguio. Jacinta, baka kayo talaga ni Patricio ang nakatadhana sa isa't isa, sabi ng aking ama. Anak, baka ito ang gusto ni Rowena na muli kayong magkabalikan ni Patricio. Kilala ko siya anak, alam kong mabait at mabuting tao siya. Siguro natukso lang siya noon. Kasi kung talagang babaero siya ay dapat sana ngayon ay may asawa na siya. Pero kung nagsisi na siya ngayon at umaasa na magiging kayo pa, wala naman sigurong masama kung bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon na muli kayong makapagsimula sa umpisa. Isa pa, gusto siya ni James, mahabang paayang ng aking ina. Tama ang mama mo, Jacinta, baka pwede kayong magsimulang muli, sabat ng aking ama. Takot na akong masaktan, mama, papa, pagod na ako sa paulit-ulit na pag-iyak. Okay na itong wala at masaya na ako dahil nandyan naman ang anak ko at kayo. Anak, ang nangyayari sa'yo ay isang pagsubok lang, ganoon talaga kung nagmamahal ka, nasasaktan minsan, turan ng aking ama.
Iwan ko, Papa, parang ayaw ko na, bata ka pa, Jacinta, at si James ay nangangailangan ng isang ama na mag-aalaga at magpapasaya sa kanya, dagdag pa ng aking ama. Nandyan naman kayo, Papa, alam ko naman na kaya ninyo siyang pasayahin. Anak, matanda na ako, hindi ko na kayang sabayan ang apo ko. Ewan ko, hindi ko na maintindihan ang ikot nitong buhay ko. Hindi na kumibo ang aking ama at napailing na lang ito. Ang lahat ay ikinwento ko rin sa kapatid ni Reynan, dahil ayaw kong maglihim sa kanya. Ang kanyang sagot ay tulad din sa sinabi ng aking mga magulang, hindi rin siya tumututol bagkus ay masaya siya dahil alam naman niya ang nakaraan namin ni Patricio. Ngunit ang puso ko ay pansamantalang nagsarado dahil namumuuna sa aking isip at puso ang pagmamahalan namin ni Reynan, na parang ayaw ko na siyang palitan pa dito sa puso ko. Mommy, nandito si Daddy Patricio. Hinihingal niyang sabi nang makapasok siya sa aking kwarto. At masaya ang aking anak ko. Pero gulat naman ang aking reaksyon at nakatitig sa aking anak na hindi ko man lang maramdaman ang saya. Mommy, hindi ka ba masaya na andito si Daddy Patricio at binisita niya tayo? Inosenteng tanong ng aking anak na medyo lumungkot ang mukha. Masaya syempre, pagsisinungaling kong tugon na may kasamang mapaklang ngiti. Bakit ganyan ang ngiti mo kung masaya ka? Tanong niya at umupo siya sa aking tabi. Bakit, ano ba ang ngiti ni Mommy? Pangit nakaismed niyang sabi. Halika na at harapin natin ang bisita. Lumabas ako at hinarap si Patricio. For you, aniya sabay abot ng bouquet of roses. Salamat, seryoso kong tugon na walang kasamang ngiti. Lumiwas ang mga buwan at patuloy pa rin si Patricio sa kanyang panliligaw sa akin. Lagi niya kaming binibisita sa bahay, at unti-unti ko na rin siyang natanggap lalo na at hindi niya ako kinukulit at minamadali. Hanggang sa umabot pa ng 1 taon ay patuloy pa rin siyang naghihintay sa akin at umaasa na matugunan ko ang kanyang pagmamahal, kahit sa ika-5 kaarawan ng aking anak ay siya ang tumatayong ama. Kahit anong pilit kong pagtataboy sa kanya ay hindi niya ako pinakinggan at hindi niya ako sinukuan. At si James ay kinukulit niya ako na sagutin ko na si Patricio at pumayag na magpakasal kami ng kanyang Daddy Patricio. Isang araw ay naisipan kong dalawin ang dati naming bahay ni Patricio, at hindi ko naman alam na darating siya mula sa Baguio para bisitahin kami. Nagpaikot-ikot ako sa kabuuan ng aming bahay, at malayang inalala ang masasayang pagsasama namin noon ni Patricio. Dito namin binuo ang aming mga pangarap ngunit nasira lang sa isang iglap. Maida, matagal na rin na hindi ko ito binisita, ngunit may kitiwala ako na linggo-linggong naglilinis dito. Napaigtad ako nang marinig ko ang sunod-sunod na katok. Wala sa isip ko kung si Patricio ba ang nasa labas ng bahay at ang buong akala ko ay ang caretaker ko sa bahay. Putol kong tanong nang makita ko na si Patricio ang nasa labas. Patricio, galing ako sa inyo at sinabi ni Mama na nandito ka raw, pwede bang tumuloy? Bahagya akong napatitig sa kanya dahil na rin sa pagkagulat. Pasok ka, palagi ka ba dito? Minsan lang, ano naman ang gagawin ko dito? Alalahanin ng masasakit na alaala, wala sa isip kong sagot, ngunit bigla niya akong niyakap. Jacinta, ilang taon na ang nakalipas, sana makalimutan mo na iyon. Paano ko ba makalimutan, Patricio? Tanging boses lang lumalabas sa aking bibig. Dahil bigla niyang sinakop ang aking lobby at kahit anong pilit kong tulak sa kanya ay hindi niya ako pinakawalan, bagkus mas lalo niyang hinigpitan ang pagyakap sa akin. Mahal na mahal kita, Jacinta, hindi ko nakakayanin na muli ka pang mawala sa akin, aniya sa mahinahong boses, at nagsimulang mamula ang kanyang malamlam na mga mata. Uuwi na ako Patricio, sabi ko at akmang pupunta na sa pinto. Bigla akong napasigaw, ano ba ang ginagawa mo Patricio? Ibaba mo nga ako, reklamo ko dahil bigla niya akong binuhat at dinala sa itaas. Patricio, ano ba? Pinagsasapak ko ang kanyang likod ngunit wala pa rin siyang tugon. Dinala niya ako sa aming dating kwarto at ibinagsak niya ako sa kama, muli siyang bumalik sa may pinto at kanya itong inilock. Patricio, ano ang gagawin mo? Kanda Otel kong tanong sa kanya. Hindi tayo lalabas dito hanggat hindi mo ako sinasagot, aniya at hinubad niya ang kanyang damit. Hoy, tumigil ka, Patricio, isuot mo yan. Sabing isuot mo yan, utos ko at mabilis akong tumayo sa kabilang dulo ng kama.
Tumawa siya habang pinagmamasdan niya ako. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Tanong ko na nakataas ang isang kilay. Hindi siya sumagot at akmang lumapit sa akin. Huwag kang lalapit, Patricio, sisigaw ako, pananakot ko sa kanya. Sumigaw ka, yung pinakamalakas, ha? Panghahamon niyang tugon niya na may kasamang nakakalukong ngiti. Umatras ako ng umatras at sunod naman siya ng sunod hanggang sa na-corner na ako sa gilid, at agad niyang kinabig ang aking baywang. Mahal na mahal kita, Jacinta, gagawin ko ang lahat, matutunan mo lang akong maaling muli, na kahit si Reynan pa ang pagsubok na ating dinaanan, pahayag ni Patricio na may mga luhang umaagos sa kanyang mga mata. Nakaramdam naman ako ng sobrang awa sa kanya, dahil 1 taon din siyang nagtiis at naghintay. Jacinta, mula noong nag-abroad ako ay hindi na ako muling tumingin sa iba, dahil ni minsan ay hindi ka nabura sa aking alaala at puso, mahal na mahal kita Jacinta. Habang nagsasalita siya ay patuloy naman ang pag-agos ng kanyang mga luha. Patricio, pabulong kong sambit sabay punas ko sa kanyang mga luha. I love you, Jacinta, hindi ako sumagot at tinitigan ko lang siya, hanggang sa dahan-daang lumapit ang kanyang mukha at dahan-dahan ko ring ipinikit ang aking mga mata, at maya-maya pa ay naramdaman ko na ang lobby ni Patricio na dumapo sa aking lobby. Napansin ko na lang na tumugon na ako. Then, I realized na mahal ko na pala ulit si Patricio. Hindi pa pala siya tuluyang nabura sa aking puso, siguro ay natakpan lang ng pagmamahal ko kay Reynan. I'm sorry, Reynan, hanggang sa maingat akong pinahiga ni Patricio sa dati naming kama at sabay hubad niya sa aking damit. Mahal na mahal kita, Jacinta, mahal pa rin kita, Patricio, tugon ko sabay patak ng aking luha. Pinunasan niya ito at muling humalik sa aking lobby. Salamat, sabi niya na may namumuong luha na naman sa kanyang mga mata. Nagpatuloy kami sa aming ginagawa, hanggang sa makatapos kami pareho. Pabagsak ang ulo ni Patricio sa aking dibdib, at napansin ko na umiiyak pa rin ito dahil naramdaman ko ang likido na pamatak sa aking dibdib. At maya-maya pa ay humiga na siya ngunit hindi pa rin niya ako binitawan, nakayakap pa rin siya sa akin na ang aking ulo naman ang pinaunan sa kanyang dibdib. Salamat, Jacinta, sobra kong saya ngayon, mahal na mahal kita at habang buhay kitang mamahalin. Sana hanggang sa pagtanda na ang ating pagsasasama, Patricio. Hanggang kamatayan Jacinta, at magsama tayo na masaya kasama si James at ang magiging mga anak natin. After 3 months ay ikinasal kaming muli ni Patricia sa Baguio, isang garden wedding sa gitna ng strawberry farm niya. Ikinasal kami na dala ko ang magiging anak ni Patricio sa aking sinapupunan at 2 buwan na ito. Masaya ako dahil itinuring na si James na tunay niyang anak. Pinuno at binusog niya ito ng pagmamahal. Kung saan man si Reynan naroroon ngayon, alam kong masaya na siya para sa amin ang kanyang anak, at alam kong siya ang gumawa ng paraan upang muli kaming magkabalikan ni Patricio. At ang bahay namin ni Reynan ay ibinigay ko sa kanyang kapatid, dahil para sa akin ay hindi na namin kailangan yun ni James, dahil may bahay na rin si Patricio sa Amerika, at balak niyang doon na kami maninirahan. Ngayon ay wala na akong mahihiling pa. Muling naging masaya ang aking buhay kasama